Kalimitan ang mga bata ang sumasalo sa hirap sa tuwing magkakaroon ng sigalot sa pamilya. Nangyayari ito sa karamihan ng mga broken family sa kasalukuyan. Kahit na anong pilit na gawing normal ang buhay ng mga bata, iba pa rin kung lalaki sila na buo ang pamilya. Sa kasamaang palad, may iba na pinapabayaan na lamang ang kanilang mga anak, ang iba naman ay mas pinipili na burahin lahat ng kanilang nakaraan, kabilang narito ang kanilang mga anak. At ganito nga ang nangyari sa kasong tatalakayin natin sa video na ito. Ang lalaking nakikita nyo sa inyong screen ay si Zhang Bo. Kung inyong mamasdan, kitang-kita sa kanyang muka kung gaano siya kalungkot at halos nagpapanik nang malaman niyang nahulog mula sa 15 palapag ng kanilang gusali ang kanyang 2 anak. Ngunit ang malaking tanong, ay totoo ba ang mga luhang ito o nagpapalat kayo lamang si Zhang? Ang katotohanan ay si Zhang Bo mismo ang may kagagawa ng insidenteng ito. At ano ang dahilan? Upang mapasaya ang kanyang nobya na si Ye Chengchen. Bago pa man magsimula ang kanilang relasyon, maliwanag pa sa sikat ng araw ang kondisyon ni Ye kay Zhang, na kailangang mawala ang kanyang mga anak nang sa ganon ay makapamuhay sila ng masaya. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ng 2 batang ito sa kamay ng walang puso nilang ama at malademonyong nobya ng kanilang ama, at kung paano pinaikot ni Ye si Zhang sa kanyang mga palad. Nangyari ang insidenteng ito sa Chongqing, isa sa pinakamalaking syudad sa China noong November 2, 2020. Nangyari ang insidente bandang 2:00 ng hapon. Ang mga biktima ay ang 2 paslit na si Rishu, 2 taong gulang, at ang bunso nitong kapatid na si Yagri na wala pang 1 taong gulang. Katulad ng nabanggit kanina, nahulog ang 2 batang ito mula sa 15 palapag kung saan nakatira ang kanilang ama. Naunang lumagapak sa lupa ang ulo ng batang si Rishu at instantly binawian ito ng buhay. Si Yagri naman ay naitakbo pa sa ospital, ngunit hindi rin nagtagal ay binawian din ito ng buhay. Nang mangyari ang insidente, tanging ang ama lamang nilang si Zhang ang kasama nila sa apartment. Nang ma-realize ni Zhang na nahulog ang kanyang mga anak, dali-dali itong bumaba ng building upang tingnan kung ano ang nangyari. Nang mapagtantong wala na ang kanyang mga anak, naglupasay ito sa lupa, umiyak ng napakalakas sa harap ng napakaraming tao. Ngunit huli na ang lahat para sa mga bata. Ayon kay Zhang, naiwan niyang nakabukas ang mga bintana at nakaidlip di umano siya kaya't hindi niya namalayan kung ano na ang ginagawa ng 2 paslit. Nagising di umano siya sa napakalakas na kalabog sa ibaba ng gusali dahil sa pagkakabagsak ng mga bata. Ngunit hindi rin napanindigan ni Zhang ang testimonyang ito. Marahil dahil na rin sa takot, naghalo-halo na ang kanyang testimonya. Uminom di umano ang mga bata ng cough syrup at maaaring nahilo ang mga ito kaya't nalaglag sila mula sa bintana. Nakalimutan din di umano niyang isara ang bintana habang naninigarilyo siya sa kabilang parte ng kanilang apartment. Na kumakain di umano siya nang mahulog ang mga paslit. Ngunit kahit na ano pang dahilan ni Zhang, alam ng ina ng mga bata na lahat iyon ay kasinungalingan. Alam niya na may mas malalim, mas maitim na dahilan kung bakit nangyari ang insidente ng araw na iyon. Noong una ay maraming naniwala kay Zhang na baka nga naman distracted ito nang mangyari ang insidente. Ngunit nang magsimula ang investigasyon, naging malinaw sa mga pulis na imposible lahat ng sinasabi ni Zhang. Masyadong mataas ang bintana kung saan nahulog ang mga bata at imposible na makaakyat doon ang magkapatid. Hindi pa din steady maglakad ang bunsong si Yagri. Si Rushan naman ay masyado pa ding maliit at hindi niya pa kayang buhatin ang kanyang kapatid. Tiningnan din ng mga pulis ang mga dingding, ngunit wala silang nakitang mga gasgas o kahit na anong indikasyon na sinubukan ng mga bata na umakyat sa bintana. Nang mga puntong iyon, naging maliwanag sa mga pulis na sinadya ang pagkamatay ng mga bata. Dahil parang nasusukol na,
wala na ring nagawa si Zhangbo kundi aminin ang kanyang nagawa. Dito na niya ibinunyag sa mga pulis na kasabwat niya ang kanyang nobyang si Ye sa pagpaplano sa pagpaslang sa kanyang mga anak. Ayon kay Zhang, nagawa nila iyon dahil sagabal ang dalawang bata sa kanilang kaligayahan. At dito na nga unti-unting nabunyag kung gaano kasamang tao ang dalawa. Para sa babaeng si Ye, hindi niya ni minsan itinuring ang mga batang ito na anak ni Zhang. Para sa kanya, sagabal ang mga ito, palamunin at kahati sa pagmamahal ng kanyang nobyo. Hanggang nabubuhay ang mga batang ito, hinding-hindi niya masosolo si Zhang na palagi siyang mamamalimos ng pagmamahal. Kaya't para sa kanya, kung talagang mahal siya nito ay hindi ito magdadalawang isip na paslangin ang kahit na sino, kahit mga anak pa nito. Ito ang tanging paraan upang makapagsimula silang muli ni Zhang. Paulit-ulit itong itinatak ni Ye sa isip ng kanyang nobyo. At kung talagang mahal siya nito, ay gagawa ito ng paraan upang mawala sa kanilang landas ang mga bata. Noong una ay hindi sang-ayon si Zhang sa suhestyon na ito ni Ye. Para sa kanya, marami namang ibang paraan upang makapagsimula sila. Ngunit hindi nagpatalo si Ye. Idinikdik ng dalaga sa utak ni Zhang na kung hindi niya gagawa ng paraan ang kanilang problema, ay walang kasalang magaganap. Dahil sa takot, wala nang nagawa si Zhang kundi sumayaw sa mga palad ng kanyang nobya. February 2019, nang magsimula ang kanilang plano na paslangin ang mga bata. Nakakapangilabot kung paanong parang casual na casual lamang ang kanilang pag-uusap kung paano nila papaslangin ang mga paslit. Nagpalitan sila ng ideas at suhestyon sa text message at pinag-uusapan ito sa tuwing magkasama sila na parang normal lamang ang lahat. Ngunit dumaan ang ilang buwan ay wala pa ring nagagawang pag-aksyon si Zhang sa mga ipinag-uutos ni Ye. Pakiramdam ng dalaga ay pinaglalaroan siya nito, kaya't nang sumapit ang Hunyo ay tuluyan na itong nakipaghiwalay kay Zhang. Obviously, dahil baliw na baliw nga itong si Zhang kay Ye, ay hinabol niya ito at nangakong isa sa katuparan na niya lahat ng kanilang plano. Ngunit para lubos nating maintindihan kung saan nag-ugat ang kasong ito, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Nagmula sa isang mahirap na pamilya si Zhangbo. Maliit pa lamang siya ay kinailangan na niyang magtrabaho upang siya ay mabuhay. Hindi rin siya nakapag-aral. 26 years old si Zhang nang mangyari ang insidente. Hindi man nakapag-aral, lumaki si Zhang na magandang lalaki. Matangkad din ito at maagang natuto sa kalakaran ng buhay. Dahil wala namang ibang aasahan, pinilit niyang makahanap ng mapagkakakitaan. February 2017, nakilala niya si Chen Meilin na siyang ina ng mga bata. Na mga puntong ito, isa ng ganap na salesman si Zhang. Magkaiba ang mundong ginagalawa ng dalawa. Si Chen ay nagmula sa isang respetado at mayamang pamilya. Parehas na scientist ang kanyang mga magulang at ng mga panahong iyon ay may maganda at maayos na trabaho na rin si Chen. Noong una ay hindi masyadong gusto ni Chen ang binata. Ngunit dahil sa pagpupursige nito, unti-unti na rin siyang nahulog kay Zhang. Dito na nabuo ang relasyon ng dalawa at sa loob ng 3 buwan ng pagdidate, nalaman ni Chen na nagdadalang tao na siya. Binalak ni Chen na ipalaglag ang bata dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya handang maging isang ina. Hindi rin stable ang income ni Zhang at ayaw niyang umasa sa kanyang mga magulang. Ngunit pinigilan ito ni Zhang. Pinangakuan siya nito ng kasal. Nangako din na magiging isang responsableng ama sa kanilang mga anak. Dahil sa mga pangakong iyon, nagdesisyon si Chen na ipagpatuloy ang kanyang pagdadalang tao. March 2017, naganap ang pag-iisang dibdib ng dalawa. At nang sumunod na taon, ipinanganak ni Chen ang panganay nilang si Rishu. Nasundan pa ito ng isa pang supling noong January 2019. Ngunit sa pagdaan ng mga buwan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na niya mahagilap si Zhang. Dahil dalawa na nga ang kanilang anak, walang nagawa si Chen kundi mag-resign sa kanyang trabaho nang sa ganon ay maalagaan niya ang kanilang mga anak. Halos hindi na ito umuwi sa kanilang bahay. Na mga puntong ito, nakapagtayo na si Zhang ng isang maliit na negosyo at malaki ang potensyal na lumago ito. Ngunit sa paglago ng negosyo ay lumaki din ang ulo ng kanyang asawa.
Palagi itong nasa inuman at nakikipag-party kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Kitang-kita ni Chen kung paano nabago ng kakarampot na tagumpay ang lalaking kanyang minahal. Palagi itong nasa labas para mag-inom. Nahilig na rin sa mga branded na gamit. Hindi alam ni Chen kung paano niya sasabayan ang pagbabagong iyon ng kanyang asawa. Kaya't para mapasaya ito, nangutang siya sa kanyang mga magulang ng pera para mabili ang mamahaling sinturon na matagal nang gusto ni Zhang. May isang pagkakataon din na nagkasakit ang kanilang pangalawang anak at kinailangan nilang isugod ang bata sa ospital. Sa halip na magpakaama, ilang beses lamang dumalaw si Zhang sa ospital. At nang lumabas sila ng ospital, sa halip na salubungin ng yakap, divorce papers ang isinampal ni Zhang sa mukha ni Chen. Nang mga panahong iyon, may bago ng babae si Zhang. Ang babaeng ito ay si Ye Chengchen, 26 years old katulad niya. Mas bata, mas maalindog kaysa kay Chen na dalawa na ang anak. Nagsimula ang kanilang relasyon noong August 2019. Ngunit ang bagong relasyon na ito ni Zhang ay nagsimula din sa kasinungalingan. Binata ang pakilala ni Zhang sa bago niyang babae, na marami siyang pera at kayang-kaya siya nitong pakasalan. Ngunit hindi rin nagtagal ang kasinungalingang ito ni Zhang. Nalaman ni Ye Chan ang totoo na may asawa pala ito at meron na ring 2 anak. Sa halip na iwanan ang nobyo, nagdesisyon si Ye na hawakan sa liig si Zhang. Hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil magiging napaka-exciting na ng lahat. Nais niyang makita kung gaano talaga siya kamahal ni Zhang at handa siyang itaya ang lahat. Masiguro lamang na siya ang mananalo sa palabas na iyon. Kahit na alam na ni Chen na may iba na si Zhang, pinilit pa rin niyang isalba ang kanilang pagsasama. Hindi para sa kanya kundi para sa kanyang maliliit na anak. Ngunit buo na ang desisyon ni Zhang na magpapatuloy siya sa kanyang buhay at hindi kasama doon ang kanyang mag-iina. Habang pinoproseso ang diborsyo, dinilit ni Zhang lahat ng pictures ng kanyang mag-iina sa kanyang social media at ipinakita sa buong mundo na nakapag-move on na siya. Nang sumapit ang unang kaarawan ng kanilang bunso, dito na na-finalize ang diborsyo ng dalawa. Itinaon ni Zhang ang lahat pagkatapos ng unang kaarawan ng kanilang bunso. Dahil sa batas ng China, ipinagbabawal sa mga kalalakihan ang pagpa-file ng divorce kung nagdadalang tao pa lamang ang babae o wala pang 1 taong gulang ang bata. Matapos ma-finalize ang lahat, naging maliwanag ang kasunduan na pinirmahan ng dating mag-asawa. Ang anak nilang babae na si Rishu ay mapupunta kay Chen, habang ang anak naman nilang si Yagri ay mapupunta sa kustodiya ni Zhang hanggang tumuntong ito ng 6 na taong gulang. At pagkatapos noon, mapupunta na kay Chen ang full custody ng 2 nilang anak. Nangako din si Zhang na magbibigay siya ng child support. Ngunit katulad ng nabanggit kanina, walang plano si Ye na maging madrasta ng sinuman. Hindi niya pinangarap na mag-alaga ng mga anak ng iba, lalong-lalo na ang mga anak ni Zhang sa dati nitong asawa. Paulit-ulit niya itong itinatak sa utak ni Zhang na hindi naman ganoon kahalaga ang buhay ng kanyang mga anak at madali lamang nila itong maidispatcha. Sa kasamaang palad, paulit-ulit din itong sinang-ayunan ni Zhang. October 25 nang unang tinangka ni Zhang na isagawa ang kanilang plano. Dinala niya sa kanyang apartment ang 2 bata, ngunit naudlot ang kanyang plano dahil medyo natagalan bago nakaalis si Chen sa lugar. Nagkaroon ng panibagong pagkakataon si Zhang na isagawa ang plano noong November 1. Tinawagan niya si Chen at sinabing miss na niya ang kanyang mga anak. Hiniram niya ang 2 bata na hindi naman tinanggihan ni Chen dahil alam niya kung gaano nangungulila ang mga bata sa kanilang ama. Matapos maihatid ang mga bata sa apartment, dumiretso si Chen sa isang restaurant upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ang hindi alam ni Chen ay iyon na ang huling araw na makikita niyang buhay ang mga bata. Kasama ni Zhang ang kanyang ina sa apartment na kanyang tinitirhan. Nang gabing iyon, iniwan ni Zhang ang 2 paslit sa apartment kasama ang kanyang ina. Nagpunta ito sa apartment ni Ye para doon magpalipas ng gabi. Bumalik siya sa kanyang apartment ng sumunod na araw bandang 10:00 na ng umaga. Wala ang kanyang ina nang dumating siya sa apartment. Pagdating niya doon, nag-video call siya kay Ye at nauwi ang kanilang pag-uusap sa pag-aaway. Galit na galit si Ye dahil naririnig pa rin niya ang boses ng mga bata sa background.
Kumuha ito ng kutsilyo at saka hiniwa ang kanyang pulso. Ginawa niya ito dahil sa desperasyon. Dahil sa background ng video, kitang-kita niya pa rin na buhay pa rin ang mga bata. Ng mga puntong iyon, wala nang nagawa si Zhang. Ibinaba niya ang telepono at isa-isang ihinulog ang kanyang mga anak sa bintana. Katulad ng nabanggit kanina, itinapon niya ang mga bata na parang mga papel mula sa 15 palapag ng gusaling iyon. At para masunod ang plano, mabilis nilang binura lahat ng kanilang mga text messages. Lahat ng ebidensya na magpapatunay na pinlano nila ang lahat. Ngunit hindi pinabayaan ng may kapal ang mga bata. Natunto ng mga pulis ang mga deleted messages na ito. Sumambulat sa mga pulis kung gaano kawalang hiya sina Zhang at Ye. At hindi naglaon, wala na ring nagawa si Zhang kundi aminin lahat ng kanyang nagawa. Humagulhol ito habang nakikipag-usap sa mga pulis. Ngunit kahit na anong hagulhol pa ang gawin niya, hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga bata. Dito na rin inaresto ng mga pulis si Ye. Ngunit paulit-ulit niyang iginiit na wala siyang kasalanan sa kabila ng patong-patong na ebidensya na magdidiin sa kanya. Sinubukan niya ring paikutin ang mga pulis na hindi naman umubra. Sinabi ni Ye na sinuhestyon niya lamang na patayin ni Zhang ang kanyang mga anak nang sa ganon ay makipaghiwalay ito sa kanya. Nilaslas niya rin di umano ang kanyang pulso bilang huling warning kay Zhang na hindi siya ang tamang babae para sa kanya. Subalit lahat ng pahayag na ito ay hindi tugma sa mga nangyari bago naganap ang insidente. Kung iyon talaga nga ang dahilan, bakit nakipagbalikan pa siya kay Zhang noong naghiwalay sila noong Hunyo ng parehas na taon? Itinagdag din ni Ye na naisip niya lamang na paslangin ang mga bata dahil hindi di umano sang-ayon ang kanyang mga magulang na nakikipagrelasyon siya sa lalaking meron ng anak. Pinabulaan na naman ito ng kanyang lolo dahil hindi daw nila alam na may nobyo pala itong si Ye. Sa harap naman ng korte, ipinagyabang pa ni Ye na maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. So ang malaking tanong, bakit ipinagsisiksika niya ang kanyang sarili kay Zhang? Ito ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi na obsesiye na nananalo sa bawat kompetisyon sa buhay. Isang malinaw na narcissist kung tawagin. Hindi siya sanay na natatalo. Gusto niyang makita kung ano ang kayang gawin ni Zhang para sa kanya. Kung ano ang kaya nitong bitawan, makasama lamang siya. Dahil kung talagang mahal siya nito, ay gagawin nito ang lahat para mapasaya siya. At paulit-ulit din na pinuno ni Zhang ang pantasyang iyon ni Ye. Nag-file ito ng divorce para sa kanya. Iniwan ang kanyang mag-iina para sa kanya. Dinilit lahat ng mga larawan ng kanyang mag-iina. Ibinandera ang pagmumukha niya sa social media. At dahil doon, napatunayan ni Ye na paulit-ulit siyang pipiliin ni Zhang. Iyon ang naging high ni Ye Chan dahil paulit-ulit siyang inilalagay sa pedestal ni Zhang. At magiging kompleto ang lahat kung papatayin ni Zhang ang kanyang mga anak. Ganyan mag-isip ang mga narcissist. Para sa kanila lamang umiikot ang buong mundo na walang mas mahalaga. Kahit na buhay ng ibang tao, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Para sa kanila, they are untouchable at lahat ng mga tao sa kanilang buhay ay gagawin ang lahat para mapasaya lamang sila. Sa kasamaang palad, ang buhay ng mga bata ang naging kabayaran. Ngunit kung iyong iisipin, hindi talaga mamamatay tao itong si Zhang. Sa kabila ng panggigipit ni Ye, ilang buwan niyang ipinagpaliban ang pagpaslang sa kanyang mga anak. Ngunit dahil na rin sa pamimresyur, labis na pagmamahal kay Ye at napakahinang pagkatao, napasayaw siya ng nobya sa kanyang mga palad. Halos madurog naman ang puso ni Chen sa tuwing maiisip niya kung ano na lamang ang takot na naramdaman ng kanyang mga anak habang nasa ere sila na naghihintay lumagapak sa lupa. Hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili dahil kung hindi niya inihatid ang mga bata sa apartment ni Zhang ay maaaring buhay pa ang kanyang mga anak. Hindi naman pinabayaan ng Diyos si Chen dahil pinanigan sila ng korte. Maliwanag sa kanila na sina Zhang at Ye ang dahilan kung bakit wala na ang dalawang paslit. At noon ngang December 2021, pareha silang nabigyan ng parusang kamatayan.
Sa China, libo-libong tao ang napaparusahan ng kamatayan taon-taon. Ang bilang na ito ay mas mataas kesa sa ibang bansa na may parusang kamatayan din. 46 na kaso ang may kaparusahan ng kamatayan at hindi sila nagpapatumpik-tumpik sa pagpapatupad ng parusa. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Pwedeng ma-fast track ang execution at ang iba naman ay nabibigyan ng 2 taong suspended sentence. At ganoon nga ang nangyari kina Zhang at Ye. Nabigyan sila ng 2 taon upang umapila. Ngunit nireject ang appeal nila noong 2023. At doon na nga naging selyado ang araw ng kanilang kamatayan. January 21, 2024, natuloy na nga ang parusang kamatayan para sa 2. Hindi naglabas ng detalye ang otoridad kung paano isinagawa ang parusa sa 2. Kumalat ang balitang ito sa Weibo, ang Twitter ng China, at halos 200 million people ang nakakita ng balitang ito. Para sa iba, nararapat lamang ang parusang iyon sa 2. Subalit para sa ilan, masyadong mababaw ang parusang natanggap ni Zhang at Ye. Ayon sa kanila, dapat ay ihinulog din sila sa 15 palapag nang sa ganon ay maranasan din nila kung ano ang naranasan ng 2 bata. Nagpahayag naman si Chen ng kanyang saloobin sa publiko. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang 2 anak. 2 buhay ang nasayang dahil sa kasakiman ng taong itinuring nilang ama. Habang buhay niyang dadalhin sa kanyang puso ang mga ngiti at halakhak ng kanyang mga anak. Isang tinik ang tuluyan ng nabunot sa kanyang dibdib, subalit hindi pa doon natatapos ang kanyang pagluluksa. Patuloy na mabubuhay ang kanyang mga anak sa kanyang puso at isipan. Ngunit ano po sa inyong palagay? Sapat ba ang parusang natanggap ni Zhang at Ye sa kasong ito? At kung hindi, ano pa kaya ang mas mabigat na parusa kesa sa kamatayan? Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.